dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, dudumihan nila si Trillanes kasi malinis eh. Hindi pa ba sila nadadala? Abay mga kababayan ko, 2016 pa, ginagawa na ng issue itong si Senator Trillanes. Hindi pa ba kayo nagtataka mga DDS? 2016, isang dekada na nila sinisiraan, hanggang ngayon wala pang naipapakita na ebidensya. Hindi ba kayo nagtataka? Isipin nyo nga yung maigi. Di ba? 2016 pa nila sinisiraan itong si Trillanes. Inuulit ko 2016. Isang dekada na, 10 taon na. Ito pa rin, sinisiraan pa rin. Sa dami ng mga paninira nila kay Senator Trillanes, nasaan kahit isa ang nagkatotoo? Bakit nasa poder na si Digong? Nasa poder na si Digong, presidente na. Lahat na ng mga tao, napatay niya na. Nabubukod tangi, itong si Trillanes, ang siyang hindi napakulong ni Duterte. Bakit? Kung may kasalanan, kung totoo yung kanilang mga pinaparatang, bakit malaya pa rin itong si Trillanes? Isipin yung maigi. Isipin nyo mga DDS. Ngayon, pakinggan natin. 2 million para sa ICC investigators. Alam nyo po ba kung gaano karami po yung $2 million, mga kababayan ko? Alam nyo po ba kung gaano karami yung 2 million dollars? Mga kababayan, yung maliit po, mga kababayan, yung maliit na maleta, yung hand carry, punong-puno yun, baka hindi pa magkasya. Ngayon, isipin nyo huli itong sasabihin ko. Kung punong-puno, yung pong isang maleta, isang maleta ng pera na dolyares, pag iniskan yan, tutunog yan. Kahit pa ilagay nyo sa check-in baggage, baka hindi naman hand carry, baka naman sa check-in baggage. Tutunog pa rin yan kasi nakikita yan ng scanner na e-x-ray nila kung ano laman ng mga maleta nyong daladala. Kaya nga minsan kapag may bawal kayong dala, di ba tinatawagan kayo, pinipaging, Mike Cervera, pumunta ka sa counter na ganito dahil ang iyong maleta ay may pinaghihinalaang bawal na daladala. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yun? Mga DDS kayo? Palibasa kasi mga maglulupa ito eh. Mukhang mga kababayan, hindi pa nakakasakay ng mga eroplano eh. Nakita nyo ba? Yung mga nakasakay na sa eroplano, hindi nila masabi-sabi na, nga naman, paano nila iuwi yung sandamakmak na pera? Diba? Paano? Kayo. At dito naman tayo sa matatalino kasi mga bobo sila eh. Kayo naman, roster. Kayo naman. Tatanungin ko, yung dami ng pera, 2 milyong dolyar. Yan po ba ay hindi pinagbabawal na ilabas? Natatandaan nyo ba yung isang general, may bit-bit na ilan lang, wala pa ngang 1 milyong dolyar? 100,000 lang yung dala-dala, mga kababayan ko. Di ba hinold? General pa yun, Asawa ng general yun, kung inyong natatandaan noon. Ngayon, isa pa. Sa Amerika, meron pong, nagbitbit ng $50,000 US. Alam nyo kung ano nangyari? Nakulong sa Amerika. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Bank transfer, mahirap din. Kasi merong hahanapin yung dokumento ganito. Ito naman, baka sabihin nyo naman, sabi ni Joey Salvaboro bank transfer. Kapag nagdeposito ka o kaya nag-withdraw ka, either sa dalawa, hahanapan ka ng dokumento. Saan galing ito? Saan galing tong pera mo?
bago tanggapin ng bangko. At kahit pera mo pa, hindi ka basta-basta pwedeng mag-withdraw ng napakarami. Nung isang araw nga ho, nag-withdraw ko ng $100,000 eh. Hinanapan ako, ng kung ano-anong dokumento eh. Sabi ng bangko, "Sir, kilala ka namin na ikaw ay negosyante, ganyan. Pero, kailangan kasi namin ng requirements dito." Uy, teka, pera ko yan. Bakit kailangan pa ng requirements? Hindi po, ganun po talaga yung patakaran ng bangko ngayon kasi yung AMLA eh. Di ba mga kababayan? Kasi may AMLA. Baka mamaya kung saan galing yan, yan ang iniingatan nila. Di ba mga kababayan? So eto na. Alam nyo ang ginawa ko? Ayun, nagpakita ko. May binili akong property. Dyan sa may bandang Green Hills. Ito ho yung deed of sale na nandito na yung tao na may-ari magpermahan na ho kami dito sa bangko. Ayun, binigay yung pera. At ganun din pag nagdeposito ka. Lalong-lalo na kaaruba kapag ka ikaw ay foreigner pa. Naiintindihan nyo ba? Hindi nyo naiintindihan, no? Sa madaling salita, alam nyo, sa madaling salita, mga kababayan ko, bawal ho, hindi basta-basta ang magpalabas ng ganyang karaming pera. Ayos ba? Oo. Okay ba yung audio ko? Pakiano nga ho, mga kababayan. Okay ba yung audio ko? Yung audio, mga kababayan ko, audio, ha? Paki-check po yung audio kung okay. Press 1 kung okay po yung audio ko. Di ba, mga... Di ba? Okay, clear. Okay, sige, mga kababayan ko. Okay ang audio. Kasi may nabasa ako dyan, sabi, may ugong daw, mga kababayan ko. Kasi minsan, alam nyo na, pag mahina ang internet, nagkakaugong. Pwedeng sa inyong problema, o maaaring sa akin ang problema. Tuloy natin. Bakit? Si Trillanes, pasok! Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayan na. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod. Levito Baligod. Ewan ko na lang. Sige, tuloy. Tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang... Zaldico, bakit nyo pinapatuloy kay Pangulo? Sabi ko nga, mga kababayan, maniniwala pa ako kung eto ay kay Zaldico lang o kaya hanggang kay Martin Romualdez. Baka maniwala pa ako, mga kababayan Pero etong nangyayari na to, itong ginagawa nila, at yung pagkakataon ho, mga kababayan, malabo Ang labo-labo, isipin nyo maigi, kayong mga matatalino, isipin nyo. Di po ba ang labo-labo? Ikaw, Papa Ronnie, ikaw, Evangeline Esteba, Esteba, oo. At saka ikaw, Lambert, Ikaw, King Maro, isipin mo, bakit ngayon lang, kung saan ang daming kinakaharap na mga issue ang kampo ni Duterte. Unang-una, si Duterte, gisado, tostado sa ICC. Ikalawa ho, itong paparating ng March 2 na paglilitis na kay Sara Duterte dyan sa Kongreso. Pangatlo, mga kababayan ko, itong katangahan ni Sara na maagang pagdeklara ng pagtakbo niya. Na wala hong sumama ho, mga kababayan na bago, kundi sila-sila lang. Isipin nyo maigi yan, mga kababayan ko, isipin nyo. Bakit? Di ba? So mga kababayan, ang sa aking opinion ay etong grupo ni Sara Duterte, ni Duterte mismo, ay mga desperado na. Kaya ho, mga kababayan, etong mga tignan ninyo, mga organisado, naka-uniforme pa. Organisado, mga kababayan, may budget sila. Diba? Hindi ako sinyulo. Sige, bayuhin nyo na yung like. Diba? Ayan organisado.
Makikita nyo mga kababayan itong mga tao na to, tignan nyo. At napansin nyo ba na si Balikod lang, itong abogado nila ang nagsasalita halos? Kasi yung iba, hindi nila alam yung sasabihin nila eh. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.